Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Nakita niyo na ba yung bagong lipat kina Ernest? Mag-asawa daw pero parang hindi naman. Paano ko nasabi ha? Ganito kasi yun. Nakita ko kahapon nung dumating. Yung babae parang nasa 20 mahigit lang ang edad. Yung asawang lalaki para namang matanda na eh. Halata namang hindi mag-asawa. Wala ngang mga anak eh. Makakamo kabit yung babae at dito lang naisipang humanap ng maupahan para maging malaya sila. Walang preno ang bibig na pahayag ni Aling Nieves sa tatlong kausap na pawang mga tsismosa din sa lugar na yon. Ang ganda pa naman ng babae, hindi man lang ginamit ang utak. Hindi man lang pumili-pili ng maayos-ayos na kakasamahin. Akala ata mauubusan na ng lalaki. Kanya-kanya namang bigay ng sariling opinyon ang mga kapwa tsismosa na kaibigan ni Aling Nieves. Eto pa. Tingin ko, kaya dito mga umupay yung mga yan para may tago yung makasalanan nilang relasyon. Sa itsura pa lang nung lalaki halatang pamilyado na eh. Pupusta ako. Habang yung lalaking yon nagpapakasarap sa kandungan ng kabit niya, yung tunay na asawa at mga anak namumuti na mga mata kung saan kukuha ng kakainin sa araw-araw. Sinugundahan naman to ng mga kausap. Si Mang Ernest naman na kanina pa nakikinig sa usapan ng mga ito ay hindi na napigilan na makisali sa usapan at sitahin ang mga ito. Ang aga-aga tsismisan na kagad yung inatupag nyo Para sabihin ko sa inyo totoong mag-asawa yung bagong lipat sa apartment ko. Nandiyan ka na pala Ernest. Kanina ka pa ba dyan? Oo, madilim pa, nandito na ako. Hindi pa ata kayo nakakapagluto ng almusal nandito na kagad kayo para magpulong. Yung bagong lipat pa talagang mag-asawa yung napili niyong pagchismisan Nagkukwentuhan lang naman kami. Eto naman masyadong KJ. Alam mo naman na ito lang ang libangan namin ng mga amiga ko. Kwentuhan ba yan sa inyo? Aba, nakakabuhay ng patay ang pinag-uusapan nyo Hoy, kayo mga matatandang tsismosa, magsiuwi na kayo. Tigilan nyo rin yung mag-asawa na yon Huwag nyong gawa ng istorya. Bago lang yung mga yun dito Wala pa kayong alam sa buhay nila. Pinag-uusapan nyo na kagad. Hoy ka din! Sino ka ba para pauwi kami Mga asawa nga namin hindi kami pinakikialaman sa mga ginagawa namin. Ikaw pa kaya? Sinusubukan nyo talaga ang pasensya ko Sige, tatawagan ko si Kapitan para ipahuli kayo sa mga barangay tanod. Dakilang CCTV na nga para pa kayong basura na pakalat-kalat sa daan. Bastos ka Sa basura mo talaga kami inihambing. Tingin mo malinis ka Nahintakutan naman ng mga kasama ni Aling Nieves. Hinilan na nila ito palayo habang patuloy ito sa pakikipagbangayan kay Mang Ernest. Tama! Magsiuwi na kayo! Maglinis na lang kayo sa mga bahay nyo kaysa pakialaman ng buhay ng iba! Aba, akala mo kung sino kang umastang matanda ka? Kesa ba nakaiga ka na sa pera? Gaganituhin mo na kami? Kaya ka lang naman nakapagpatayo ng mga apartment dito dahil sa japayuki mong anak. Napapailing na lang ang mag-asawa na nasa may tindahan. Mainit din ang mga dugo ng mga ito sa matandang tsismosang si Aling Nieves. Isa rin kasi sila sa mga nabiktima ng katabilan ng bibig nito. Kung hindi mo talaga papatulan minsan mamimihasa naman talaga Sumang-ayon naman sa kanya ang mag-asawa na may-ari ng tindahan na kanyang binibilhan. Si Aling Nieves naman ay hindi pa rin tumitigil sa ginagawang pagbubunganga hanggang sa bahay nila. Nakatingin lang sa kanya ang asawa at anak na babae na tanging kasama nila sa bahay. May kanya-kanya na kasing pamilya ang tatlo pa nitong mga anak. Buti sa anak kong wala kong alam na malagim niyang sekreto. Kaya lang naman siya nagkamalang limpak-limpak na salapi dahil sa anak niya. Kala mo naman kung sino nang umasta. Sari-sari na ang lumalabas sa bibig ni Aling Nieves. Wala siyang kamalay-malay habang nagsasalita siya nilayasan na siya ng kanyang mag-ama na naririndi na sa kanya. Aba, nasaan na yung mga yon? Biglang nawala. Isa pa rin yung mag-ama ko na yun Kahit kailan hindi talaga ako makakahanap sa kanya ng simpatya.
Wala talaga mga kwenta. Mabuti pa siguro na ako na lang yung mag-isa rito sa bahay eh. Samantala ng mga oras na yon, abala ang bagong lipat na mag-asawa na sina JV at Lisa sa bagong apartment na nilipatan. Pinuntahan din sila ni Mang Ernest ng araw na yon. Kumusta yung unang araw niyo rito? Okay naman po. Tahimik po pala rito at mababait ang mga kapitbahay. Mabuti talaga mga taga rito sa compound na ito. Medyo magulo na nga lang doon sa labasan. Daming chismose. Kahit saan naman po maraming chismosa. Ay nako, kakaiba mga chismosa rito sa amin. Nakakabuhay ng patay ang mga lumalabas sa bibig. Lalo na yung si Aling Nieves. Siya ang reyna ng mga chismosa rito. Kaya kung ako sa inyo, huwag nyo na lang papansinin yung matandang hukluban na yon. Huwag po kayong mag-alala. Itong asawa ko wala po tong kahilig-hilig lumabas sa bahay. Takot po to sa tao Ako naman po busy naman po ako sa trabaho. Yung mga tipo nyo yung gusto kong umupa sa apartment ko. Ganyan din yung ibang tenant dito. Trabaho at bahay lang talaga. Ayoko kasi nang hanggat maaari yung nasasangkot sa gulo yung mga umuupa sa akin. Sana magtagal kayo rito. At huwag kayong mahihiyang magsabi kung may kailangan kayo, ha? Opo, salamat po ulit. Nang mga sumunod na araw, naging maayos naman ang pangungupahan ng mag-asawa sa lugar na yon. Sinunod na lang nila ang payo ni Mang Ernest na iwasan ang mga tambay at chismosa sa lugar na yon. Araw ng linggo, galing ng simbahan ng mga ito at pauwi na. Nadaanan pa nila ang grupo nila Aling Nieves na halos sakupin ang kalahati ng daan. Agad napaling sa kanilang mag-asawang atensyon ng mga ito. Hindi na lang pinansin ng mag-asawa ang mga ito at tuloy-tuloy na lang sa paglalakad. Akala mo naman kung sinong mga santo at santa? Mga nabubuhay naman sa kasalanan. Sinigundahan naman ito ng mga kasama sabay na mapanghusgang sulyap sa kanilang mag-asawa. Mga walang moral. Kung anak ko siguro yung babaeng yan baka kinalbo ko na siya. Hindi ako konsentidor na magulang para payagan ko yung anak ko na manira ng isang pamilya. Narinig pa yun ng mag-asawa. Hindi man direktang sinabi ang pangalan, batid nila na sila ang pinaparinggan ni Aling Nieves kasi sila lang naman ang dumaan doon. Hindi na lang nila yun pinansin pa. Alam naman kasi nila na ganun nakatalas ang bibig na matandang yon. Ay nako, grabe pala talaga yung bunganga na matandang yun, no? Sa puwit yata ng manok pinaglihi. Komento pa ni JV pagdating nila sa inuupahang apartment. Kibit balikat lang naman ang itinugon sa kanya ng asawa. Paano mahal? Lalabas muna ako ha. Nakakalimutan ko palang bumili ng yosi. Nagpunta sa may tindahan si JV. Ang naroon na lang ay si Aling Nieves. Tuloy-tuloy lang siya na bumili sa tindahan. Habang naghihintay ng kanyang sukli, hindi niya inaasahan na lapitan siya nito. Iho, siguro naman kilala mo na ako. Isa ako sa mga kapitbahay niyo. Taga saan nga pala kayo? Galing po kami sa malayong probinsya. Ay, ganun ba? Matagal na ba kayong nagsasama ng asawa mo? 1 taon pa lang po kaming kasal. Ha? Kasal pala kayo? Bakit hindi ko ata nakikita yung singsing mo? Pinatago ko muna sa asawa ko kasi baka mawala pa yung asawa mo ilang taon na? Bakit wala pa kayong anak? 25 pa lang po yung asawa ko. Nag-iipon pa po kami kaya di po namin pa naiisip na magkaanak. Sige po, baka hinihintay na ako ng misis ko. Teka lang. Sabihin mo naman sa asawa mo lumabas-labas naman ka mo. Napagkakamalan tuloy siyang suplada Dapat marunong siyang makisama sa mga taga rito. Paano kung may biglang emergency tapos wala ka? Sino pa ba yung dadamay sa kanya? Hindi ba? Kundi kami-kami lang rin. Sige po, sasabihan ko po siya. Agad nang tumalikod si JV rito. Ramdam rin niya ang pagsunod nito ng tingin sa kanya.
Naikwento naman ni JV ang mga napag-usapan nila ni Aling Nieves sa asawa. Tama nga talaga si Mang Ernest tungkol dun sa matandang yon. Kaya mahal, iwasan mo na lang siya hanggat maaari. Kibit balikat lang ang itinugo ng asawa sa kanya. Nang mga sumunod na araw, nabalitaan na lang nila na umalis na ang nakatira sa katabi nilang apartment. Sakto namang naroon si Mang Ernest para linisin ang apartment na inalisan ng mag-asawang nakatira. Mang Ernest, bakit po umalis po yung mga nakatira rito? Babalik muna sila sa magulang ng lalaki. Ay, nako, pang-ilan na yun sa mga umalis rito. Sana naman kayo magtagal dito. Bakit? Ano po bang dahilan ba't sila umalis? Okay naman po dito Mabait naman kayo, pati yung mga kapitbahay. Hindi tayo ang mga may problema. Kung hindi yung matandang tsismosa na yon. Sumpain talaga yung dila ng babaeng yon. Bakit ano na naman po yung ginawa? Tama ba namang ipagkalat rito na may relasyon daw yung babae at yung isa ko pang tenant rito? Palibasa nga kasi yung asawang babae ang may trabaho kaya naiiwan dito sa bahay yung lalaki. Wala naman siyang katibayan. Minsan lang nakitang nagsabay sa tindahan may relasyon na kagad. Gigil na nagkukwento si Mang Ernest. Hindi naman agad nakahuma si JB at napalingon pa sa asawang nakatayo sa may pintuan. Ganun po pala katindi yung dila ng matandang yun, no? Ay nako, sinabi mo pa. Noon pa ganyan ang ginagawa niya para walang magtagal sa mga umuupa sa akin Palibasa kasi, puro inggit ang nasa katawan. Ang galing-galing manira ng kapo siya nga itong maraming baho. Ganyan po talaga ang mga tsismosa, kapatid ng inggitera. Mga ganyan sakit na talaga. Sila yung mga toxic sa lipunan. Biruin mo ilang beses na yung napabarangay, hindi pa rin nagtitino. Pati si chairman nagsawa na sa pagbumuka niya na lagi na lang nakabalandra sa barangay. Dapat po kapag inireklamo yung matandang yun yung nagreklamo panindigan hanggang huli para talagang madala. Kaso mo nga nadadaan sa paawa Kesyo matanda na daw siya, hahayaan na lang ba daw siyang makulong pa? Ang galing umarte niyan, pang-urian award. Nagkukunwari pa yan na sumisikip ang dibdib kapag kausap ni Kapitan. Kapag naabsuelto sa kaso, ayun, balik na naman sa dating gawi. Naiiling na lang na saad ng matandang lalaki. Kahit ito ay kita ang ini sa matandang tsismosa ni si Aling Nieves. Hindi tuloy maiwasan ni JV na mag-alala lalo't laging mag-isa ang asawa sa apartment nila. Sa araw-araw na lang, pagpasok sa trabaho'y nagkukumpulan na sa tabing daan ang grupo ni Aling Nieves. Tuwing pauwi naman ay naroon pa rin sila. Iho, papasok ka na ba sa trabaho? Bakit ang aga naman? Maaga po talaga yung pasok ko ngayon Tapos gabi na uwi mo. Sino ang kasama ng asawa mo? Siya lang po. Siya lang po mag-isa. Ay nako, dapat nagsasama ka ng kamag-anak mo, di kaya kapatid mo, para may kasama yung asawa mo. Wala po akong kapatid Tsaka sanay naman ang asawa ko na mag-isa lang sa bahay kapag nasa trabaho ako. Nako iho, huwag kang pakampante kahit nasa bahay lang ang asawa mo. Madalas nga sa bahay pa mismo nangyayari ang mga kababalaghan Ho? Ano po bang ipinapahiwatig nyo? Sa akin paalala lang naman. Huwag mo sanang mamasamain yon iho. Nabalita mo naman siguro yung nangyari sa compound nyo kaya umalis yung katabi niya. Alam nyo po, may tiwala po ako sa asawa ko kahit mag-isa lang po yun sa bahay namin. Diniinan pa ni JV ang mga sinabi para ipabatid sa kaharap na hindi nito malalaso ng utak niya. Umismid naman si Aling Nieves. Nako, huwag kang pakakasiguro iho. Iba na yung panahon ngayon. Lalo't ang laki ng agwat ng edad nyo ng asawa mo. Teka nga lang ho. Ano po bang gusto nyong ipahiwatig Bakit galit ka kagad? Nagmamalasakit lang ako Kami na mga amiga ko. Hindi ko po kailangan ng malasakit nyo. Salamat na lang ho pero ayaw namin ng pinakikialaman kami.
gusto po namin ng tahimik na pagsasama. Sige ho, may pasok pa ho ako eh. Tumalikod na si JV sa mga ito. Nang makalayo-layo ay sa kanya pinakawalan ang kanina pang tinitimping inis. Si Aling Nieves naman ay makailang ulit na inirapan si JV habang naglalakad palayo. Siya na nga itong pinagmamalasakitan parang siya patong galit. Nagngingit-ngit ang kalooban na nawalan na ng ganang tumambay sa labas si Aling Nieves. Kaya naisipan na lang niyang umuwi. Nakasalubong naman niya si Mang Ernest. Akmang iiwas siya nang tawagin siya nito. Ay, ano, masaya ka na matanda ka ha? Aba, akala mo kung sinong hindi matanda kung makapagsalita ito? At least, ako merong pinagkatandaan. Ikaw, meron ba? Ano ba kasi problema mo ha? Bakit ang aga-aga ang init-init ng ulo mo sa akin? Nagtanong pa talaga. Hindi ka lang tsismosa, sinungaling ka pa. Hoy! Matandang panot! Dahan-dahan ka sa pananalita mo ha! Baka bumalik sa iyo yung mga binibitiwa mong salita. Ang galing mo rin magmaang-maangan ano? Pwede ka nang bigyan ng award eh. Marami talaga akong award na natanggap noon, lalo na nung kabataan ko. Nung pa pala tsismosa ka na. Yun ba yung mga natanggap mo? Best in chismis? Matandang to! Umalis ka nga dyan sa daraanan ko. Kanina pa nanlilisik tong mga mata ko ha. Baka gusto mong mabigwas ang kanakamao ko. Nanlilisik ba yan? Bakit nagbe-beautiful eyes ka yata dyan? Che! Matanda ka! Akmang lalampasan na ni Aling Nieves ang matandang lalaki nang harangan nito ang kanyang daraanan. Ano ba? Ano bang gusto mo talagang lalaki ka ha? Yung gusto ko tumahimik ka na sa paninira sa lahat ng mga tenant ko. Huwag kang gumawa ng kwento na hindi naman totoo. Puro ka panira Palibhasa kasi naiinggit ka dahil mas may pera ko sa iyo. May mga naipundar kami ng asawa ko na mga paupahan. Ay, ang kapal mo naman para pagbintangan ako naiinggit. Kahit kailan, hindi ako naiinggit sa iyo. Kala mo naman sa malinis na paraan mo nakuha yung perang yan. Yan pinagpagawa mo na apartment. Sa nagjapayuki lang naman na anak nyo yan, kaya kayo nagkapera, di ba? Huwag mong ipagmalaki yung perang galing sa pagpuputa. Hay, kahit ano pang sabihin mo, inggit ka pa rin. Kaya kung ako sa'yo, tigil-tigilan mo na yung ginagawa mong paninira sa kapwa mo. Lalo na sa mga umuupa sa akin. Alalahanin mo mga dayo yung mga yan. Baka isa sa kanila yung makatapat mo. Wala akong ginagawang masama, kaya wag mo akong tatakutin. Nagsasalita pa si Aling Nieves nang birahan siya ng talikod ng matandang lalaki. Abat, bastos talaga itong matandang ito. May sinasabi pa nga ako tinalikuran na agad ako. Hay, may araw ka rin sa akin! Pabulong-bulong pa si Aling Nieves habang naglalakad pa uwi sa kanilang bahay. Kahit ilang araw na ang nakalipas, hindi pa rin nakakalimutan ni Aling Nieves ang ginawa sa kanya ni Mang Ernest. Lagi niyang binabantayan ang bawat kilos nito. Naghahanap siya lagi ng butas na maaring makasira rito. Minsan napadaan siya sa compound ng paupahan nito. Nakita niyang pinapasok ito ng asawa ni JV sa apartment ng mga ito. Biglang nagningning ang kanyang mga mata sa nakita. Walang inaksayang oras si Aling Nieves. Agad niyang tinawag ang kanyang mga amiga. Sa tapat pa mismo ng tindahan sila pumwesto habang marami ang mga nakatambay na mga oras na yon. Akala mo kung sino mabait at ulirang asawa. Yung pala may kalandian din palang itinatago. Sa dami ng maaaring patulan yung pampapasanan niyang tatay o di kaya lolo. Mahilig naman pala talaga sa mga matatanda ito. Naiiling na lang ang mag-asawang may-ari ng tindahan sa mga naririnig. Ang mga tambay naman doon nagkaroon ng interes sa bagong chismis na sinasabi na matandang chismosa. Ngayon ako naniniwala na ang kalandian ay wala sa edad yan. Kapag malandi, kahit kutis buwaya na, papatusin pa rin kapag nangate. Baka akala niya maraming pera kaya pinatulan kasi maraming apartment. Biglang nanahimik si Aling Nieves nang makita ang paparating na si Lisa. Papunta ang babae sa mismong tindahan kung saan sila nakapwesto. Bumili ito ng malaking soft drinks at tasty.
Hindi napigilan ni Aling Nieves na magpatutsada nang makita ang binili ng babae. Aba, nagutom ata't nauhaw. Kahit sino siguro ay magugutom ano. Sinabayan pa yun ng hagalpakan ng tawa ng mga kasama. Napasulyap naman sa kanila si Lisa. Bigla naman silang tumahimik. Nang makalis ang babae bit-bit na mga binili, ay nagpatuloy naman si Aling Nieves sa panunuya rito. Maganda nga, parang inasinan naman ng bulate kapag wala ang asawa. Pweh! Nakarating pa yun sa matalas sa pandinig ni Lisa. Nilingon pa niya ang mga ito bago tuluyang naglakad pa uwi. Ikinuwento naman yon ni Lisa sa asawa. Malakas kasi ang kutob niya na siya ang pinag-uusapan ni Aling Nieves at ng mga kasama nito. Huwag mo na lang silang pansinin. Mga wala namang magawa ang mga yun eh. Palibasa kasi, kinulang sa aruga nung araw kaya ayan, tumanda. Puro paninira na lang sa kapwa ang inaatupag. Nagpatuloy naman sa ginagawa pang paninira si Aling Nieves sa mag-asawa at kay Mang Ernest. Hindi kasi nito matanggap ang ginawa ng huli sa kanya. Nakarating naman sa kaalaman ni Mang Ernest ang ginagawang paninira ni Aling Nieves sa kanya. Wala siyang nagawa at lihim na lang na nagngingit-ngit ang matandang lalaki. Kakaya naman sa mag-asawa mga ginagawa ng matandang yon. Ay nako, perwisyo talaga. Nakarating din naman kay JV ang lahat, pero imbis na magalit, natatawa na lang si JV habang seryoso ang asawa. Noon pa talaga ganun nakatalas yung dila na matandang yon. Madalas talaga na lumalampas na siya sa limitasyon ng pagiging chismosa niya. Kaya laging laman ng barangay yan eh. Minsan nga po talagang mapapatulan mo. Kung hindi nga lang matanda talaga. Ako talaga kapag napupuno na pinapatulan ko na eh. Wala akong pakialam kung sabihin ng ibang tao na pumapatol ako sa babae. Mga ganyan po hindi na dapat pinapansin. Kaya lang, sakit na rin sa ulo eh. Hanggang huling hininga nun hindi na mababago pa yon. Ay nako. Bala ko nga pataasin yung bakod dito sa compound tapos pagbabawalan ko na yung mga hindi nakatira rito na pumasok. Inaalala ko rin kayong mga nakatira rito Maganda nga po yung plano na yan. Minsan nga po nakikita kong nakasilip rito Para bang nag-aabang talaga ng pwede niyang i-chismis sa mga kasama. Ako na yung humihingi ng paumanhin sa inyo ha. Hindi lang naman kayo yung ginaganyan ng matanda Balang araw, makakahanap rin yun ng katapat niya. Napasulyap si JV sa asawa sa huling sinabi ng matandang lalaki. Hindi na rin nagtagal sa kanila si Mang Ernest. Sasamahan pa daw kasi nito ang anak na mamili. Nang makaalis si Mang Ernest ay kinausap naman ni JV ang asawa. Mahal, wag mo na lang pansinin si Aling Nieves Marami talagang katulad niya sa mundo Mataman lang na tumitig kay JV ang asawa bago ito nagtungo sa kusina para maganda ng kanilang hapunan. Araw yon ng linggo. Pusturang-pustura si Aling Nieves sa mga sandaling yon. Lahat ng mga taong nakakita rito ay nanlalaki ang mga mata. Nakasalubong pa nito ang mag-asawang JV at Lisa na nagulat din sa ayos na matandang babae. Sa simbahan din po ba kayo pupunta? Oo, hindi ba araw ng linggo ngayon? Nagsisimba rin po pala kayo? Oo naman. Nung nakaraang linggo lang ako hindi nakapunta sa simbahan dahil masama yung timpla ng katawan ko. Pero ngayon okay na ako. Ano, makukwentuhan na lang ba tayo rito? Sige po, tayo na po. Nagpatiuna ng naglakad ang mag-asawa habang nakasunod sa kanila si Aling Nieves. Malapit lang naman ang simbahan kaya nilalakad lang nila. Pagdating sa simbahan, naghanap agad ng maupuan ang dalawa. May ilang minuto na silang nakaupo nang biglang tumabi sa kanila si Aling Nieves. Inakala pa naman nila na sa iba ito pupwesto. May nakita kasi akong kakilala sa labas kaya nag-usap muna kami. Anito pa sa kanila kahit hindi naman nila tinatanong. Hindi naman ganun karami ang tao sa simbahan. Marami rin bakanting upuan. Pakiramdam tuloy nila ay hindi sila makahinga dahil nasa malapit lang si Aling Nieves.
Kahit panaka-naka na kinakausap sila nito, puro tango lang ang sinasagot nila. Gusto kasi nilang iparating rito na simbahan yon at gusto nilang magsimba ng tahimik. Ang dami-daming nagbibigay ng donasyon sa simbahan na ito. Hindi man lang magawang ipaayos. Kaya ako, 20 lang talaga ibinibigay ko. Buti sana kung hindi sa bulsa nila napupunta eh. Hindi ako manghihinayang na magbigay kahit 500 pa kung alam kong sa simbahan yung dinadala. Nakakatinginan na lang ang mag-asawa at ang iba pa nilang katabi sa upuan sa mga lumalabas sa bibig ng matandang babae. Sa isang oras na misa, walang tigil ang paglalakbay ng mga mata ni Aling Nieves habang pinupuna ang bawat naroon. Nawala na tuloy ng gana ang mag-asawa. Tinapos lang nila ang misa at saka dali-dali nang umalis. Nang araw ding yon, ilang oras matapos magsimba, nasa paboritong pwesto na naman si Aling Nieves at ang mga kaibigan nito. Nagbawas na ako ng kasalanan ko kanina. Kayo, ni anino nyo hindi ko man lang nakita sa simbahan. Nakasabay ko pa nga yung mag-asawa eh. Ewan ko ba? Bakit hindi sila nag-apoy kanina? Nakitawa rin kay Aling Nieves sa mga kaibigan nito. Kanya-kanya rin silang bato ng mga mapag-uusapan. Kaya nga, kung sino pa yung mukhang hindi makabasag pinggan, sila pa yung may bahong itinatago. Katulad ba nung anak ni Betchay? Kita mo yung alas at pormahan. Maniniwala ba kayo na sa sahod lang niya yon? Aba, sabi ko nga baka meron na yung kinakabit sa trabaho. Sa tanda ko ba naman ito mapaglalalangan pa. Papunta pa lang sila pabalik na ako. Napapailing na lang ang mga nakatambay sa harap ng tindahan sa mga naririnig na usapan. Kahit hindi na bago sa kanila ang mga ginagawa ng tropang ito, hindi pa rin nila maiwasan na maawa sa mga biktima ng mga mapanira nitong dila. Mabuti na lang ay parating ang kapitan sa lugar kaya biglang nagpulasa ng mga ito. Hinihingal pa si Aling Nieves na makauwi sa kanila. Akala ko huhuli na kami ni Kapitan kanina. Buti nakauwi kagad ako. Sana nga hinuli ka na lang. Napakunot naman ng noon niya si Aling Nieves sa sinabing yon ng asawa. Anong sabi mo nga? Pakiulit mo? Ang sabi ko, sana hinuli na lang kayo ng mga amiga mo ni Kapitan para matahimik na ang lugar na ito. Ganon. Ganon ba katindi yung galit mo sa akin para hilingin na mahuli ako, ha? Anong klase kang asawa? Ano pa? Di matinong asawa. Responsable at mabait. Ikaw, anong klase kang asawa? Numero 1 chismosa. Ilang pamilya na bang nasira? Ilang mag-asawa na bang nagkagalit dahil sa chismis na ginagawa mo? Hay! Bakit ako sinisisi mo sa pagkasira ng pamilya na kung sino man? Malay ko sa kanila. Wala naman akong pakialam. Diyan ka magaling, mag-deny, maghugas kamay. Samantalang ikaw nga yung may kasalanan dahil sa matabil mong dila. Tumayo pa si Mang Nanding sa kanyang kinauupuan at lumapit sa babae. Tsaka dinuro-duro ito habang nanlalaki ang mga mata sa matinding galit. Ay teka, wag mo nga akong maduro-duro na lalaki ka ha. Baka hindi ako makapagtimpi sa'yo. Baka kung ano magawa ko. Aba, baka ako yung hindi na makapagtimpi sa'yo. Sumasobra ka na. Ilang taon na ako nagtiti sa ugali mo ha. Kahit sarili kong pamilya lumayo dahil sa'yo. Napatras naman ng ilang hakbang si Aling Nieves. Noon lang niya kasi nakitang naggalit ng ganon ng kanyang asawa. Tingin ba niya rito ay parang sinapian na. Ano ba kasi yung kinagagalit mo? Ba't nagtatanong ka pa? Bakit pati yung boyfriend ng anak natin chinichismis mo? Hindi ka na ba talaga marunong mahiya, ha? Hindi ko alam ang mga pinagsasabi mo. Ay, tama na! Huwag ka na mag-deny. Ayun, hihiwalayan yung anak natin. Ano, masaya ka na? Napatda naman si Aling Nieves sa nalaman. Makailang beses din siyang napakurap-kurap. Bakit niya hihiwalayan yung anak natin? Anong dahilan? Talaga bang sa chismis ka lang magaling, ha? Hindi mo pa ba nakukuha? Dahil siyempre sa'yo. Kaya naghiwalay yung dalawa. Dahil sa mga chismis na pinapakalat mo doon sa boyfriend. Wala naman akong alam sa sinasabi mo. Wala akong pinapakalat tungkol sa lalaking yon.
Hey nako, tumigil ka na. Sa tingin mo kaya maniniwala kami sa iyo ng anak mo? Diyan ka magaling magpakalat ng chismis. Kasi hodang pwedeng ikasira ng buhay ng ibang tao. Kita mo nangyari sa anak natin Sabi ko na nga wala akong ginagawa Nasaan ba yung anak mo ha? Kakausapin ko siya. Ayun, umalis na rin siya sa bahay natin. Katulad ng iba nating anak. Mas pinili nilang malayo sa atin kesa naman tiisin nila yung pagiging chismosa mo na sumisira rin sa kanila. Wala ka talagang pinapatawad Sana lang magbago ka na bago ka pa makahanap ng katapat mo. Magsasalita pa sana si Aling Nieves nang bigla na siyang tinalikuran ng asawa. Para namang nangihina ang kanyang tuhod kaya naupo muna siya habang tutup ang dibdib. Bakit ako yung sinisisi niya? Kasalanan ko ba kung ganun yung boyfriend ng anak namin? Kapintas-pintas naman talaga yung itsura Hindi sila bagay ng anak ko. Simula ng araw na yon, hindi muna naglalalabas si Aling Nieves. Hinihintay niya kasi ang anak na umuwi sa kanilang bahay. Aba, himala yata hindi ka naglalabas ngayon. Anong nakain mo? Sa ayaw ko munang lumabas ngayon Baka may makaligtaan kang chismis sa labas yan. Wala kang mahihita rito sa loob ng bahay na chismis. Ay, kung wala kang magandang sasabihin, pwede bang iwan mo na lang ako? Imbes na humingi ka ng pasensya sa anak mo at sa ibang tao ikaw pa yung nagmamalaki talaga ha? Bakit ko naman gagawin yun? Ano sila, gold? Kita mo yung pananalita mo. Kaya tingin sa'yo ng mga taga rito salot ka Akala mo ata hindi nakakarating sa akin yung mga sinasabi ng mga tao tungkol sa'yo? Kapag ikaw napabarangay na naman, hindi na kita sasamahan talaga. Wala na akong mukhang maihaharap sa mga taga rito. Hindi lang naman kasi matanggap ng mga taong yun na pinag-uusapan sila dahil sa mga kabulukan nila. Na pinapalala mo lalo kasi may dagdag bawas na yung kwento nyo ng mga amiga mo. Ano bang gusto mong gawin ko ha? Ganito na ako Hindi na ako magbabago pa. Alam ko naman yon. Kaya nga ayaw nang umuwi ng mga anak natin dito Pati yung bunso natin, umalis na rin. Sa totoo lang ha, gusto na rin kitang layasan dahil sa ugali mo. Sige, lumayas ka. Magsama-sama kayo ng mga anak natin. Sige, umalis ka na. Matagal munang tinitigan ni Mang Nanding ang asawa bago ito walang imik na tumalikod. May balak nga talaga akong layasan ng damuho na ito. Parang gusto tuloy pagsisihan ni Aling Nieves sa mga binitiwang salita sa asawa. Sinundan niya ang asawa ngunit hindi niya na ito makita. Naikot na rin niya ang buong bahay at makailang beses tinawag ang pangalan pero walang tugon mula rito. Nako, mukhang iniwan na rin ako ng asawa ko. Ano ba naman yan? Lingid kay Aling Nieves, kasalukuyang kausap ni Mang Nanding si Mang Ernest na mga oras na yon. Mukhang masama ang araw mo Sino ba namang hindi sasama yung araw kung si Nieves laging nakakaharap ko? Bakit? Nag-away ba kayo? Sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, puro paninira at chismis na lang ang ginagawa niya. Pati anak namin na tanging kasakasama namin sa bahay ayon, lumayas na rin. Hindi na nakatagal sa ina. Sa totoo lang pare, marami na ang galit sa asawa mo. Kabilang na ako. Ikaw lang yung iniisip ko pero gusto ko na ring ireklamo yan sa barangay Biruin mo naman siniraan yung tenant ko. Ayun, umalis tuloy. Ngayon naman yung bagong nangungupahan na naman ang ginagawa niya ng issue. Pero issue na talaga yung asawa mo Sinabayan pa ng ilang iling ni Mang Ernest ang huling tinuran. Pagpasensyahan mo na talaga pare. Hindi ko na rin alam yung gagawin ko sa asawa ko Huwag ka mag-alala. Naiintindihan kita pare. Ang mabuti pa daanin na lang natin sa inuman yan para gumaan din yung dalahin mo. Alam kong hindi ganun kadali na magkaroon ng asawa na katulad ni Nieves. Agad naman nagpaunlak si Mang Nanding sa pagyayaya ng lalaki. Sa loob mismo ng compound, sa harap ng bahay ni Mang Hermes sila pumwesto. Ngayon ko lang napansin na binago mo na pala yung gate mo at mataas na rin ang pader. Oo. Marami kasi ako natatanggap na reklamo
Saka gusto rin naman ng mga tenant ko yung walang tagalabas na nakakapasok. Maganda nga para iwas sa mga tsismosa katulad ng asawa ko. Hindi naman lingid kasi sa akin na mainit yung mga mata niya sa'yo dahil nakapagpagawa kayo ng ganitong apartment. Tapos nasa ibang bansa pa ang mga anak mo. Swerte lang ako sa mga anak ko. Yung tanging naibigay lang naman namin sa kanila ng nanay nila yung makapagtapos sila Hindi naman namin akalain na ibabalik nila sa amin yung ginawa namin sa kanila. Mabait naman kasi kayo mag-asawa, lalo na yung asawa mong si Linda. Aba, kahit kailan hindi ko nabalitaan na nasangkot yun sa gulo Sayang nga lang maaga siyang nawala sa inyo. Ay nako pare, mabait talaga yun. Wag na nga natin siya pag-usapan. Baka mamaya maiyak pa ako niyan. Mabuti pa tumagay na lang tayo. Sinalina na ni Mang Ernest ang baso ng kaibigan ng alak. Ganon din ang kanyang baso. Pagkatapos pinagpingkian pa nila bago ininom. Nasa kalagitnaan na sila nang dumating naman si JV. JV, nandiyan ka na pala. Tara, samahan mo kami rito. Sige po, iuwi ko lang po itong gamit ko. Sige, balik ka kaagad Nakangiting tumango naman si JV sa mga ito bago sinulyapan si Mang Nanding na nakatingin sa kanya. Tsaka na siya tumalikod. Siya ba yung bagong lipat sa isa sa apartment mo? Oo, sila ng asawa niya. Mga mababait yung mga yan. Narinig ko nga sila na pinag-uusapan ng asawa ko at ng mga amiga niya. Oo nga pre, nakakaya nga sa mag-asawa Pati pangalan ko idinawit nila sa mag-asawa. Ako na nga ulit ang humihingi ng dispensa sa ginagawa ng asawa ko, pare. Wala ka namang kasalanan dun Asawa mo yung may problema. Hindi na nakasagot si Mang Nanding nang dumating na si JV. Inalok ito ni Mang Ernest na maupo sa tabi. Siya nga pala iho. Siya si Nanding, asawa ni Nieves. Pare, si JV. Ang kaninang nakapaskil ng ngiti sa labi ni JV ay unti-unting napalis nang marinig ang pagpapakilala ni Mang Ernest. Kayo po pala yung asawa ni Aling Nieves. Kumusta naman po? Ayos lang iho. Kumusta naman yung pagtira nyo sa lugar namin? Okay lang naman po. Wag kang mailang dyan kay Nanding mabait yan. Hindi yan katulad ng asawa. Teka, maiwan ko muna kayo Kukuha lang ako ng isa pang baso at pulutan. Nasundan pa nila ng tingin nang pumasok sa loob ng bahay si Mang Ernest. Napaling naman agad ang paningin ni JV sa kasama nang bigla itong magsalita. Ako na yung humihingi ng dispensa sa mga pinag-aagawa ng asawa ko Ganun na talaga yun Wala nang magbabago pa. Hindi nyo naman po kailangang humingi ng dispensa. Wala naman po kayong ginagawang masama Tipid naman ang umitito sa kanya. Maya-maya lang ay bumalik na rin si Ernest dala ang baso at pulutan. Ang laki ng problema niyang si paring Nanding sa asawa. Kaya niyaya ko na lang uminom kami. Sa totoo lang po mahirap talaga na magkaroon ng ganong klase ng asawa. Napatingin naman sa kanya ang dalawa sa kanyang walang pag-atubiling opinyon. Alam ko naman yun Naisip ko nga na hiwalayan na yung babaeng yun kung hindi lang nakakahiya. Baka sabihin ng mga tao kung kailan umidad na kami pareho saka pa makakaisip na maghiwalay. Bakit nyo naman po kailangang isipin yung sasabihin ng mga tao? Hindi naman sila yung naghihirap sa sitwasyon ninyo Oo pre, tama si JB. Kung lagi mo na lang iisipin ang sasabihin ng iba, ikaw lang yung mahihirapan. Ay naka, saan na lang kasing tapang ko ang mga anak ko na malakas ang loob na iwan yung kanilang ina. Minsan po kasi nakakatulong din sa isang tao yung iniiwan para maisip niya yung mga pagkakamali niya. Muli na namang napatingin kay JV ang dalawa. Napaisip naman si Mang Nanding sa mga sinasabi niya. Maya-maya binago na nila ang kanilang usapan. Naging matunog ang tawanan sa kanilang tatlo habang nagkukwentuhan.
Agad namang nagkapalagayan ng loob si JV at si Mang Nanding kahit noon lang sila nagkakilala. Nakadalawang bote rin sila ng 4 kantos bago magsiuwian. Alam mo, iho, gusto kita ha. Magaan agad ang loob ko sa iyo eh. At marunong kang sumabay sa usapan namin kahit mas di hamak na mas matanda kami sa iyo ni Ernest. Magaan po kasi kayong kausap eh. Parang si Mang Ernest lang. Paano pare? Dalasan nga natin yung ganito. Kahit 3 lang tayo. Aba, gusto ko yan. Paano? Uwi na ako ha. Baka naghihintay na sa akin yung asawa kong mala-armalite yung bibig. Sige po, ihatid ko na po kayo sa inyo. Ay nako, hindi na. Malapit lang naman yung bahay namin eh. Pare, wag ka lang tumanggi pa. Mabuti na yung may maghahatid sa'yo. Kung gusto mo 2 pa kaming maghatid sa'yo. Hindi na po, ako na lang ho. Magpahinga na lang ho kayo, Mang Ernest. Sige. Pakihatid mo na lang si pare ha. Sige na nga. Medyo hilo na nga rin ako eh. Pero kaya mo ba, JB? Parang hindi ka yata tinablan ng alak na ininom natin ah. Hindi po kasi ako ganun kadaling tablan ng alak eh. Sa bagay, bata ka pa kumpara sa amin ni paring Ernest. Nagpaalam na si Mang Nanding sa kaibigan bago inalalayan ni JV sa paglalakad. Hindi natuwid ang paglalakad nito kaya alam ni JV na lasing na nga ito. Oo, dahan-dahan lang po at baka pareho tayo mapasubsub pa nito. Tumawa lang si Mang Nanding sa kanyang sinabi. Ilang minuto lang ay nasa tapat na sila ng bahay nito. Si Aling Nieves ang nagbukas ng pinto sa kanila. Bigla namang tumuwid ng tayo si Mang Nanding habang namumungay ang mga mata sa pagkakatingin sa asawa. Si Aling Nieves naman ay nanunuri ang tingin na ibinibigay kay JV. Naroon din sa mukha nito ang pagtataka kung bakit sila magkasama ng asawa nito. Hinatid ko lang po si Mang Nanding. Magkasama ba kayo sa inuman ng asawa ko? Oo. Naabutan ko na po sila na nagiinom ni Mang Ernest. Ano? Totoo ba, Nanding, nakasama mo yung lalaking yun sa inuman? Nanlalaki ang mga mata na tanong ni Aling Nieves sa asawa na pangiti-ngiti lang. Pinaglipat-lipat pa nito ang tingin kay JV at sa asawa. Kami gang 3 magkakasama sa inuman. Ay nako, mabuti pa tumabi ka dyan at na makapagpahinga na ako. Hinawi naman ni Mang Nanding ang asawa na nakatayo pa rin sa may pinto. Bago tuluyang pumasok, nilingon pa nito si JV at nginitian. Salamat sa iyo, iho ha. Sa susunod ulit. Wala po yun. Sige po, magpahinga na po kayo. Nang makapasok sa loob ng bahay ang matandang lalaki, akmang tatalikod na rin si JV nang pigilan siya ni Aling Nieves. Ay, anong pinaplano mo, lalaki ha? May pangalan po ako, Aling Nieves. Sa tanong po nyo hindi ko alam kung anong ibig nyo sabihin eh. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Kilala ko mga katulad mo. Anong balak mo sa asawa ko ha? Bakit ka nakikipaglapit? Balak mo ba akong gantihan? Masyado naman po kayong praning. Wala po ako masamang motibo sa pakikipagkaibigan sa asawa nyo. Kanina lang po kami nagkakilala. Magkasama sila ni Mang Ernest. At mukhang mabigat ho yung pinagdaraanan ng asawa nyo. Sinamahan lang ho namin siya. Aba, sa tingin mo maloloko mo ko ha? Di bahala kayo kung ayaw nyong maniwala. Wala po akong ginagawang masama sa kapwa ko. Kaya hindi ko kailangang ipaliwanag yung sarili ko. Anong ibig sabihin ng tono ng pananalita mo na yan ha? Ay nako, kayo lang po yung nagpapalaki. Hinatid ko lang ho si Mang Nanding. Mabuti pa alis na ho ako. Akmang tatalikod na si JV nang pigilan siya nito. Ay, wag kang bastos ha. Kinakausap pa kita. Humarap naman dito si JV na salubong na ang mga kilay sa tinitimping inis sa kaharap. Ano po bang kailangan niyo sa akin? Dayo ka lang rito kung umasta kay kala mo kung sino ka na. Matuto ka makisama ha.
Marunong naman po ako makisama at rumispeto sa kapwa ko eh. Ngayon pwede na po ba akong umalis? Pwede na, pero sa uli-uli ha, wag mong isasama sa inuman ng asawa ko. Mataman lang na tumitig si JV sa matandang babae bago tumalikod at naglakad palayo. Narinig pa niya ang malakas na pagbalibag ng pinto. Sino kayang bastos? Naiiling pang saad ni JV sa sarili. Nang makauwi sa apartment, naabutan pa niya sa labas ng bahay nito si Mang Ernest. Ano nangyari? Parang salubong ang kilay mo Alam ko na, nakaharap mo yung chismosang dragon Oo mas lalo kong naawa kay Mang Nanding sa sitwasyon niya. Ang malas nga ng taong yon. Siguro, makakahinga lang yun ng maluwag kung mawawala na si Nieves. Kapag nangyari yon, tatahimik na itong lugar natin. Siya lang naman ang pasimuno sa lahat ng chismis dito Kaya alam po masama naman pong hangarin yung kapahamakan ng isang tao. Oo naman. Kaya lang tinik na sa lalamunan niyang Nieves na yan Ultimo asawa at mga anak sinusuka na siya Kita sa buong mukha ni Mang Ernest ang inis sa matandang si Aling Nieves. Hindi naman ito masisisi ni JV dahil kahit siya ay nakakaramdam na rin ng matinding inis sa matandang babae. Mabuti pa nga po magpahinga na rin kayo. Uwi na rin po ako at baka hinahanap na ako ng asawa ko. Sige iho. Salamat nga pala at sinamahan mo kami sa pag-iinom Wala po yun. Nang tumalikod si Mang Ernest, ilang minuto pang tumayo roon si JV habang nag-iisip ng malalim. Kinabukasan, nagising si Mang Nanding na masakit ang ulo. Kagyat siyang napasandal sa sofa. Doon na lang siya naiga kagabi imbis na tumuloy pa sa kwarto nilang mag-asawa. Aba, gising na pala si Haring Nanding. Ano po ang gusto niyong kainin, kamahalan? Ay, wag mo ako umpisan, Nieves Baka hindi ako makapagtimpi sa'yo. Ikaw pa ngayon yung galit. Ikaw na nga tong nakipag-inuman sa mga kinaiinisan kong tao Doon pa talaga sa JB na yan at sa Ernest na yan Ikaw lang naman tong galit sa kanila Wala naman silang ginagawa sa'yo. Wala. Akala mo lang wala. Pero meron. Pampelikula pa yung adlib mo. Manahimik ka na nga dyan. Ikaw tong ang laki ng atraso sa kanila Ikaw pa tong may ganang magalit sa kanila. Wala akong ginagawa masama sa kanila, no? Hindi na nakatiis na sabihin ni Mang Nanding ang mga paninira na ginagawa nito sa mag-asawa at kay Mang Ernest. Naging mailap naman ang mga mata ni Aling Nieves at takmang iiwas. Tigilan mo na kasi yung kakachismis mo sa ibang tao. Walang magandang may dudulot yan sa'yo at lalo na sa ibang tao. Aba, huwag kasi silang gumawa ng bagay na pwedeng pag-usapan ng mga tao. Kita mo yung katwiran mo. Malala ka na talaga Hindi ko na kaya. Pati ako wala nang mukhang maiharap sa mga tao. Bahala ka na nga sa buhay mo. Tinalikuran na ni Mang Nanding ang asawa. Sinundan naman siya nito hanggang kwarto. Teka, ano ginagawa mo? Bakit ka nag-aalis sa balutan? Hindi pa ba halata? Lalayasan na kita. Bahala ka na sa buhay mo. Susunod ako sa anak mo para magkaroon naman ng katahimikan ng isip ka. Nanding naman. Huwag mo naman gawin to sa akin. Ano na lang yung sasabihin ng mga tao tungkol sa atin? Hayaan mong ikaw naman ang pagchismisan nila. Hinawakan pa ni Aling Nieves ang braso ng asawa at pilit itong pinipigilan. Winaksilang ni Mang Nanding ang kamay niya. Huwag mo na akong pigilan. Total naman, hindi ka mapagsabihan na magbago na. Pwes, mag-isa ka na rito. Nanding naman. Baka pwede naman natin ito pag-usapan. Huwag ka naman ganyan. Kung kailan tumanda tayo tsaka pa tayo asa ng ganyan. Kahit anong pigil ni Aling Nieves, hindi na nagpapigil pa ang asawa. Naiwan namang umiiyak siya na napaupo na lang sa upuan. Maya-maya, biglang nanalim ang kanyang mga mata. Sigurado kong nasulsulan si Nanding ng lalaking yon. Humanda ka sa akin, Jamie! Humanda ka! Muli na namang napayak si Aling Nieves.
Buong araw din siyang nakakulong sa bahay niya. Nang gumaan ang pakiramdam, tsaka lang siya lumabas ng bahay. Nagulat pa ang mga amiga niya nang makita siyang paparating. Akala niyo siguro hindi na ako lalabasan na. Ay, oo nga pala. May bago kong ichichika sa inyo tungkol sa asawa ni JV. Namilog naman ang mga mata ng mga kausap niyang maging ang ibang naroon na hindi maiwasan na marinig ang sinasabi ng babae. Kaya ayon, pinalayas ko si Nanding. Kasalanan yun ng Lisa na yun eh. Makati siyang babae. Hindi ba na kontento sa asawa? Kay Ernest at ngayon naman sa asawa ko? Kaya kung ako sa inyo ha, ingatan niyo yung mga asawa niyo. Baka magising na lang kayo isang umaga, iba na yung gusto nila. Himig babala niya sa mga naroon. Mabilis na kumalat ang balitang yon. Merong hindi naniwala lalo't galing mismo kay Aling Nieves. Pero mas marami pa rin ang naniwala sa mga kumakalat na balita. Hanggang nakarating yon kay Mang Ernest. Nang makarap niya si JV, tila wala pa itong alam sa kumakalat na chismis. Mukhang lagi kayatang ginagabi, iho ah. Overtime po kasi lagi sa trabaho. Kamusta na po kayo? Si Mang Nanding ho kaya? Ayos lang naman ako. Si paring Nanding matagal nang wala sa lugar natin. Nilayasan na yung asawa. Ho? Talaga ho? Kailan pa ho? May ilang araw na rin. Siguro umuwi yun sa isa sa mga anak nila. Naintindihan ko naman po siya pero sana maayos pa rin yung kanilang pagsasama. Mahirap din ho yung tumanda ng nag-iisa eh. Oo nga, kaso sino ba naman yung tatagal sa ganong klase ng babae? Napatango-tango na lang si JV rito bilang pagsang-ayon. Nanibago naman siya sa kakaibang titig na ipinupukol sa kanya ng kaharap. Mang Ernest, may iba pa po ba kayong sasabihin? May palagay akong hindi pa nakakarating sa iyo yung chismis na kumakalat ngayon, ano? Ano na naman pong chismis? Kasi may chismis na kumakalat na kaya daw umalis si Nanding dahil may relasyon sila ng asawa mo. Ano po? Napakamalisyosa naman yan. Sinong gago kaya yung nagpapakalat niyan? Natigilan rin si JV nang biglang may naisip. Napatitig na siya ng gusto kay Mang Ernest. Huwag niyong sabihin na si Aling Nieves yung nagpapakalat ng maling akusasyon na yan. Wala na talaga siyang pinapatawad ah. Pati ang asawa kong nananahimik sa bahay namin, idinadamay niya. Pero hindi naman natin alam kung siya talaga yung nagpapakalat ng malisyosang chismis na yan. Wala nang ibang gagawa nun kung hindi siya. Sino pa ba yung may lakas ng loob na gumawa ng kwento sa lugar na ito? Di ba siya lang? Anong plano mo ngayon? Mag-aarap kami sa barangay. Hindi ako papayag na basta na lang niya sisirain yung pangalan ng asawa ko. Mabuti pa nga siguro. Basta, nandito lang ako. Susuportahan ko kayo sa desisyon nyo. Kasama ni JB ang asawa at si Mang Ernest na magreklamo sila sa barangay. Pinablatter naman nila ito at itinakda ang unang paghaharap nila, ngunit hindi dumating si Aling Nieves. Kahit sa pangalawa at pangatlo ay hindi sumipot ang matandang babae. Iyak naman ang iyak si Lisa habang nanggagalaiti sa galit si JV. Nakiusap naman ang asawa niya na umalis na lang sila sa lugar na yon. Hindi pwede. Nananahimik tayo rito. Wala tayong kasalanan. Kapag pinalampas natin yung ginagawa ng matandang yon, habang buhay na lang niya yung gagawin sa iba. Takba ka dyan, iho. Kaya lang hindi naman siya umaharap. Ang balita ko nga may sakit daw kaya hindi naglalabas ng bahay ngayon. Napapabugan na lang ng hangin si JV para kahit papaano gumaan ang kanyang pakiramdam. Ilang sandali pa nagpaalam na rin si Mang Ernest. Naiwan naman ang mag-asawa na kapwa pareho ang iniisip. Alam ko ang iniisip mo. Huwag mo na lang ituloy. Hindi magandang gumanti sa kanya ng ganyang paraan. Naging matigas naman ang anyo ni Lisa. Sarado na ang isipan niya sa anumang paliwanag ng asawa.
Matuli na lumipas ang isang linggo. Naging tahimik ang mag-asawa. Tuluyan ang hindi lumabas ng inuupahang apartment si Lisa habang abala naman si JV sa trabaho. Kumakalat pa rin naman ang chismis na gawa ni Aling Nieves. Mga ilang araw pa ang lumipas, balik na naman sa dating gawi si Aling Nieves at ang mga kasama nito na animoy walang ginawang masama sa kapwa. Totoo naman kasi mga mare. Kung saan ka dapat nangungutang, doon ka rin bumili. Hindi yung doon ka sa iba mangungutang tapos doon naman sa ibang tindahan ka bibili. Ayan tuloy, na-booking. Ginutungan pa yun ng mga kasama ng kanya-kanyang opinyon. Dahil abala sa ginagawang pagchichismisan, hindi nila namalayan ang pagdating ni JV. Biglang nanlaki ang mga mata ng tatlong kausap ni Aling Nieves at ininguso pa ang nasa likod niya. Dahan-dahan naman ang ginawang paglingon ni Aling Nieves. Halos mabuwal siya sa pagkabigla nang makita na nakatayo ng ilang dangkal sa kanya ang lalaking si JV. Iyo, nandiyan ka pala. Papasok ka na ba sa trabaho? Tanghali na yata ah. Hindi pinansin ni JV ang mga sinabi nito. Blanco ang tingin na ibinibigay niya rito. May oras kayo makipagchismisan dito pero wala kayong oras na humarap sa amin sa barangay? Iho, matanda na ako para ipatawag pa sa barangay. Yun na nga ho eh. Matanda na kayo pero wala pa rin kayong pinagkatandaan. Gusto nyo, lagi na lang kayong uunawain. Naisip nyo rin ba yung mga taong sinisira nyo? Pasensya na iho. Para kasing nahihilo ako eh. Nakalimutan ko atang uminom ng gamot para sa alta presyon ko. Wag na ho kayo magdrama. Hindi ako nadadala sa ganyan no. Hindi namin palalampasin ng asawa ko yung ginawa nyo. Bigla namang tumigas ang anyo ni Aling Nieves. Bakit? Nagbabanta ka ba iho? Lalong lumawak ang pagkakangisi ni JV. Si Aling Nieves naman ay tumingin sa mga kasama na tahimik lang na nakikinig. Narinig niyo ba sinabi niya? Pinagbabantaan niya ako. Hindi ho pagbabanta yun. Sinasabi ko lang. Tumalikod na rin si JV sa mga ito. Lukot na lukot naman ang mukha ni Aling Nieves dahil sa pagkakahuli sa kanya. Nang sumunod na mga araw, pakiramdam ni Aling Nieves ay laging may mga matang nakasunod sa kanya. Lagi rin nagtataasan ang kanyang balahibo. Napapitlag pa siya nang biglang may kumatok sa may pinto. Aba, sino kaya itong gabing-gabi na kumakatok pa? Nang muling may kumatok, lumapit na siya at binuksan yon. Nanding, puti naman at nagbalikan na. Akmang yayakapin niya ito nang biglang umiwas ang asawa. Tuloy-tuloy din itong pumasok sa loob bago humarap sa kanya. Nakiusap lang sa akin ng mga anak natin kaya ako bumalik. Nag-aalala sila sa iyo dahil nag-iisa ka lang dito sa bahay. Yung mahalaga naman nandito ka na. Alam mo ba na na-miss kita? Ay nako, aba na nga yung drama mo. Yung hiling ko lang magbago ka na. Tigilan mo na yung paggawa ng mga kwento. Yung paninira sa ibang tao. Hindi ka ba natatakot sa karma na baka balikan ka ng mga taong ginawan mo na masama? Para namang natauhan si Aling Nieves. Makailang ulit siyang napailing-iling. Naroon na naman yung pakiramdam na tila mayroong nagmamasid sa kanya. Oo, magbabago na ako. Pangako yan. Gawin mo, hindi yung puro salita ka lang. Oo na. Pwede na ba tayo magpahinga? Para kasing hapong-hapo na yung pakiramdam ko eh. Pumayag naman si Mang Landing. Napansin nga niya na parang namumutla ang asawa. Kinabukasan, walang ganang tumayo si Aling Nieves sa higaan. Parang gusto na lang niyang mahiga maghapon. Ilang minuto rin niyang pinakiramdaman ang sarili bago pilit na bumangon. Ano ba itong nangyayari sa akin? Hindi kaya... Ay, hindi naman siguro. Nagtungo na lang si Aling Nieves sa may kusina. Naabutan niya doon ang asawa. Natanghali ka yata ng gising ngayon ang bigat ng pakiramdam ko Para akong tatrangkasuhin. Mabuti pa kumain ka na muna para makainom ka ng gamot.
Pinaupo muna siya ng asawa bago ito naghain. Kahit walang ganang kumain ay pinilit ni Aling Nieves na kumain. Nakakailang subo pa lang siya nang umayaw na kaagad. Para kasing lasang kalawang ang kanyang kinakain. Ano? Ayaw mo na kaagad? Ibigay mo na lang sa akin yung gamot. Iniabot na lang ni Mang Nanding ang tableta sa asawa. Matapos inumin, bumalik na siya sa kwarto. Sinundan naman siya ng pag-aalalang tingin ng asawa. Akala ni Aling Nieves gagaan na ang pakiramdam niya kapag nakapagpahinga na siya, ngunit lalong bumigat ang kanyang ulo. Tinawag na lang niya ang asawa para magpadala sa ospital, ngunit pagdating doon, wala namang makita sa kanya mga doktor na sakit niya. Pinauwi din siya ng araw na yon. O ano? May gusto ka bang kainin? Wala. Gusto ko lang magpahinga. O sige, basta tumawag ka lang kung may kailangan ka ha. Nang mapag-isa na sa kwarto, naroon na naman yung pakiramdam na tila mayroong nagmamasid sa kanyang kilos. Diyos ko, nababaliw na yata ako. Kung ano-ano na yung nararamdaman ko. Pumikit na lang si Aling Nieves para umusal ng dasal, pero tila may humaharang sa mga salitang nais niyang sambitin sa isipan. Hanggang magmulat na lang siya ng mga mata. Napatitig siya sa bukas na bintana. Ganun na lang ang sindak niya nang makitang may nilalang doon na nakabaligtad habang titig na titig sa kanya. Sunod-sunod na sigaw ang pinakawalan niya. Napasugod naman sa kwarto si Mang Nanding. Anong nangyari? Bakit ka sumisigaw? Hindi na nagawang makapagsalita ni Aling Nieves. Basta itinuturo lang niya ang bintana. Lumapit naman doon si Mang Nanding at isinara yon. Noon lang tumigil sa pagsigaw ang asawa. May halimaw dyan kanina. Sigurado ko, nakatingin siya sa akin. Baka naman namamalikmata ka lang. Sigurado ko sa nakita ko, may halimaw dyan. Mabuti pa matulog ka na. Babantayan na lang kita para hindi na bumalik ang halimaw. Noon lang kumalma si Aling Nieves. Umayos na siya ng higa habang pilit na inaalis sa isipan ang nakitang nakakatakot na nilalang. Si Mang Nanding naman, kahit may galit pa rin sa asawa dahil nakarating na sa kanya ang ginawa nito, mas nanaig pa rin yung awa niya rito. Nang makitang himbing na ito sa pagtulog, lumabas na muna siya ng kanilang bahay para magpahangin. Sakto naman na dumaan si Mang Ernest sa tapat ng kanilang bahay. Pre, balita ko dinala mo raw sa ospital ang asawa mo. Kumusta naman siya? Wala namang nakitang diferensya sa kanya, pre. Pinauwi rin kami kaagad. Ayun, natutulog na ngayon. Yayayain sana kita mag-inom kaso masama naman palang pakiramdam ng asawa mo. At saka ayoko din. Nahihiya akong humarap kay JV pagkatapos ng ginawa ni Nieves. Grabe talaga tong asawa ko. Nako, umalis na rin sila. Hindi na rin nakaya yung binabato sa kanila ng mga taga rito Kaya hayon, nagpaalam na lang. Nako, pasensya ka na pare kung nawalan ka na naman ng mga umuupa. Ayos lang yun. May uupa pa rin naman dyan. At saka okay na rin na umalis sila. Medyo weirdo kasi yung babae. Paanong weirdo? Kasi mga alaga niya itim na pusa at uwak. Minsan nakikita ko pa siyang kinakausap yung ibon. Baka naman ganun lang yung tao. Siguro nga. Pero okay na rin na umalis sila para hindi na magulo ng asawa mo. Hindi ko alam kung bakit ang init ng ulo ni Nieves sa kanila lahat naman pinag-iinitan ng asawa ko Paano pare? Kita na lang tayo sa mga susunod na araw. Pakisabi na lang kay Nieves na pagaling ka mo siya. Nakangiting tinanguan ni Mang Nanding ang kaibigan. Hinintay niya muna itong mawala sa paningin niya bago pumasok sa loob ng bahay. Bakit parang amoy kandila Hindi kaya nagsindi si Nieves ng kandila? Pumasok sa loob ng kwarto si Mang Nanding. Nakita niya na himbing sa pagkakatulog ang asawa. Bakas rin rito ang pagkabalisa. Ay nako,
Ano kaya talaga ang sakit niya? Kinabukasan, nabulaw ang tahimik na pagluluto ni Mang Nanding sa kusina nang marinig ang malakas na palaho ng iyak ng asawa. Agad na pumasok sa kwarto si Mang Nanding, pero napadda rin siya sa may pinto. Napatitig na lang siya sa asawa na patuloy na sumusuka ng napakaraming buhay na uod. Kasing laki yon ng butil ng bigas at kumikislot-kislot pa. Pakiramdam ni Mang Nanding, parang babaliktad ang sikmura niya. Tulungan mo ako. Bakit ganito? Anong nangyayari sa akin? Noon lang nahulasan si Mang Nanding nang marinig ang iyak ng asawa. Parang alam ko na nangyayari sa iyo. Hindi doktor ang kailangan natin kung hindi isang magaling na albularyo. Bakit? Ano ba nangyayari sa akin? Sabihin mo. May palagay ako na kinukulam ka. Parang ibinabad naman sa suka ang mukha ni Aling Nieves sa narinig. Napasiksik pa siya sa dulo ng kanyang higaan sa takot at pandidiri sa mga lumulundag na uod na galing sa bibig niya. Hindi. Bakit? Hindi pwede. Hintay mo na lang ako. Susunduin ko lang yung kilala kong albularyo. Sandali lang. Bago pa makahuma si Aling Nieves, mabilis nang tumalilis ang asawa. Halos isang oras na ring naghihintay si Aling Nieves sa pagdating ng asawa. Pakiramdam niya, unti-unti na siyang nauubusan ng lakas sa katawan. Ramdam din niya ang pag-alo ng kanyang tiyan. Pakiramdam niya may kakaiba sa loob ng tiyan niya. Ilang sandali pa, dumating na rin si Mang Nanding at ang albularyo na sinundo pa nito. Agad siya nitong tiningnan. Gamit ang malapad na dahon, inilagay yon sa kanyang noo habang may ibinubulong. Ilang oras din silang naghintay sa resulta ng manggagamot. Malakas ang may gawa nito sa iyo. Ayaw niyang magpatalo. Pero gagawin ko ang lahat sa abot ng aking makakaya na mapagaling ka. Salamat po. Hirap na po talaga ako. Lumabas sandali si Mang Nanding at ang albularyo. Tatapatin na kita. Matindi ang nakaaway ng asawa mo. Desidido ito na gantihan ang asawa mo sa masakit na paraan. Igawin niyo po lahat na magagawa niyo para gumaling ang asawa ko. Oo naman, gagawin ko lahat. Pero kailangang makita kung sino yung may kagagawa nito. Kailangang makahingi ng dispensa ang asawa mo. Bumalik muli sa loob ng kwarto ang albularyo. Si Mang Nanding naman ay nagpalakad-lakad habang iniisip kung sino ang maaring gumawa nito sa asawa. Sa dami ba naman ang nakaalitan niya? Mahirap namang magbintang. Pumasok siya sa loob ng kwarto. Natigilan siya ng makaamoy na tila naaagnas na laman. Malansa at masangsang yon na nanunuot sa kanyang ilong. Napatingin siya sa asawa. Halos mabuwal siya sa kinatatayuan. Anong nangyari? Bakit nagkaganyan siya? Kanina ayos pa naman siya. Tanong niya sa albularyo na hindi nilulubayan ng tingin ng asawa. Tulungan mo ako. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Napaawa naman si Mang Nanding sa kalagayan nito. Dahan-dahan siyang lumapit rito. Sa tingin mo, sino ang maaaring gumawa nito sa iyo? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung sino. Napatitig si Mang Nanding sa mga luhang naglanda sa pisngi ng asawa. Patuloy rin ito sa pagdaing sa mga lumilitaw na sugat sa buong katawan nito. Para bang wala na siyang kontrol sa sarili nitong katawan. Nang may biglang naalala si Mang Nanding, walang paalam na lumabas siya ng kwarto. Parang may pakpak ang mga paa nito na tinungo niya ang bahay ni Mang Ernest. Nagulat pa ito na makita siya. Are, kailangan ka ba? Bakit bigla ka napasugod? Kumusta? Magaling na ba si Nieves? Hindi pa nga Lalong lumala ang kalagayan niya ngayon, pare. Paano namang lumala? Hindi na nagatubili si Mang Nanding na ipagtapat rito ang nangyari sa asawa. Kulam? Sigurado ka ba dyan? Alam mong mahirap kalaban ng kulam, pare. Oo nga
Naroon nga ngayon yung albularyo sa amin. Ginagamot si Nieves. Sa dami ng mga nakaalitan ng asawa mo, sino sa kanila yung gagawa nun? Kaya nga ako nandito kasi parang alam ko na kung sinong may gawa nun kay Nieves. Sino naman yung pinaghihinalaan mo, pare? Tumitig muna si Mang Nanding sa kanya bago sinambit ang mga pangalan ng mga taong pinaghihinalaan nito. Ha? Bakit naman sila yung naisip mo? Sila yung biglang pumasok sa isip ko eh. Diba sinabi mo may alaga yung babae na itim na pusa, uwak. Malakas yung kutob ko na baka sila yung nasa likod ng pagkakasakit ng asawa ko. Paano yan? Hindi ko alam kung saan sila lumipat. Alam mo ba kung saan nagtatrabaho si JV? Sige, sasamahan kita sa pinapasukan niya. Sinamahan nga siya ni Mang Ernest. Ngunit pagdating sa pabrikang pinapasukan ng lalaki, sinabi ng gwardiya na hindi pumasok ng araw na yon ng lalaki. Hinihingi nila ang address ng lalaki pero hindi daw nito alam. Labis ng panlulumo ang naramdaman ni Mang Nanding. Sige, bumalik na lang tayo bukas. Paano kung hindi nakayanin ni Nieves yung sakit niya? Napatungo naman si Mang Ernest. Kahit matindi ang galit niya sa babae, hindi naman niya hinangad ang kapahamakan talaga nito. Para tuloy gusto niyang pagsisiyan na nasabi niya na makakahanap din ito ng katapat. Umuwi na lang si Mang Nanding sa bahay nila. Patuloy pa rin sa panggagamot ng albularyo. May inuusal itong orasyon na hindi maunawaan ni Mang Nanding. Isang araw pa muli ang lumipas. Lalong naging malala ang sugat sa katawan ng asawa. Ungol na lang ang nagagawa nito dahil hindi na makapagsalita. Bumalik rin siya ng araw na yon sa pinapasukang trabaho ni JV. Sakto naman papasok pa lang ang lalaki. Nagulat pa ito nang makita siya. Kagyat ding umiwas ito ng tingin. Ano pong ginagawa niyo rito? Yung asawa ko kasi. Tama lang po yun sa kanya. Sa dami ng kasalanan na ginawa niya. Nakikiusap ako sa iyo, iho. Alam kong mabuti kang tao. Pakiusap. Bawiin niyo na ang ginagawa niyo sa asawa ko. Hindi po ako may gawa nun sa kanya. Kung ganon yung asawa mo, kausapin mo siya at hihingi ako ng dispensa sa kanya. Hindi niya rin ho kayo haharapin. Kung kinakailangan luluhod ako para mapatawad niyo lang ang asawa ko. Pakiusap, nagmamakaawa ko sa inyo. Napatitig si JV sa kanya. Kahit papaano nakaramdam siya ng awa rito. Minsan lang sila nagkaharap nito sa inuman. Butid agad niya na mabuting tao ito. Kabaliktaran ni Aling Nieves. Sige po, umuwi na po kayo. Titingnan ko kung ano yung magagawa ko. Biglang nabuhayan ng pag-asa si Mang Nanding. Nagpasalamat na kaagad siya sa lalaki bago nagmamadaling umuwi. Pagdating sa bahay, saktong lumabas ng kwarto ang albularyong gumagamot kay Aling Nieves. Nakangiti ito sa kanya. Magaling na ang asawa mo. Lalong lumawak ang pagkakangiti ni Mang Nanding. Pumasok na agad siya sa kwarto at nakita niyang gising na ito. Nangagurin niya ng tingin, wala na mga sugat nito sa katawan na nagpapahirap rito. Ni bakas ay hindi man lang kinakitaan ng balat nito. Parang nagdahilan lang ito. Sa sobrang sayang nararamdaman, niyakap niya ng mahigpit ang asawa. Naging malaking aral kay Aling Nieves ang nangyaring pagkakasakit niya na mahirap ipaliwanag. Iilan lang din ang nakakaalam sa totoong nangyari sa kanya. Naroon pa rin ang pagkatsismosa niya, pero hindi na katulad ng dati. Wakas!